ay yung hilas na palaka sa Balacan niya. Narinig niyo yung sinabi ko? Dati? Ano sa veterans? Hindi nagpapa-om pagkano. Ulitin natin. Nandun kami sa kanilang bahay sa Nara Street, South Forbes Park. Isang gabi. Nag-dinner. Tapos kinalapit niya ako. Tara na, mag-yosi na tayo. Kasi kaming dalawa lang nag-yosi sa 8 tao na yan. Yung mag-asawang si Bangag at si Drug Pusher. At yung 3 kasama ko at 3 kami. Pero kung nasa gilid ako palagi ni Drug Pusher, ni hilas na palaka. Kasi nga, kaming dalawa lang na nag-yosi. Tapos ito, sabi niya, sabi niya, pag ayaw sumunod yung bongit sa akin, ayaw kong paiyot sa kanya. Bangag talaga. Lisa, nakita mo yung sarili mo? Pinakita mo sa buong mundo kung gaano kakapangad. And you don't deserve. The Filipino people deserve a better, far better First Lady than you are. Because you are a drug pusher. Pangad ka na, wala kang laman utak mo, idiot. You see, mga kababayan, hinahamon ko itong 2 mag-asawa. Dahil sabi ni Pangag Marcos Jr., pinapalagan niya yung sinabi ni Inday Sara. Bakit kayo, hindi kayo pumalag sa akin? 14 months na yung affidavit ko nakatiwangwang sa Facebook account ko. Kung saan dinitali ko yung sinabi ni Lisa Marcos na magmi-meeting sila at ang may-ari ng Smartmatic. Yung pala, mamagikin nila yung boto ni Marcos. Tulad na ng sinabi ko, ang boto ni Marcos hindi lumagpas ng 24 million. Si Inday Sara, 32. Totoo yan. Pero magmumukha siyang kulelat kung 24 lang siya. So dinagdagan nila para umangat, naging 31.8 million. Dumikit kay Inday Sara, di ba? Pero kung magdadagdag ka, magbabawas ka sa ibang kandidato. Kasi hindi pwedeng magdagdag ng magdagdag kasi may total number of registered voter. Ito yung limit eh. Kung magdagdag ka ng magdagdag, lalagpas ka eh, mahuhuli ka. So ang ginawa, kawatan talaga to si Marcos. Kumuha ka doon sa ibang kandidato para idagdag doon sa boto mo. Malamang si Leni Robredo din ang dinaya niya. So, nakabawi na siya. At ito, mga kababayan, and I address this to the military. Sabi ninyo, o sabi ng boss ninyo, the military remains loyal to the Constitution. So ito ngayon ang aking hamon sa inyo. Patunayan nyo na ang loyalty ninyo ay sa Konstitusyon mismo. Ano bang nakasad sa Konstitusyon? Ang Konstitusyon ay para sa kapakanan at sa interes ng taong bayan. Ang isang mandaraya ng boto ay namimiki ng kanyang mandato. Wala yan sa Konstitusyon. Labag yan sa Konstitusyon. So ngayon, sino ang pinoprotektahan ninyo? Hindi ang Konstitusyon, kundi si Marcos. Kaya nga, ang sabi ko sa military, sa inyo, manawagan na kayong bumaba si Marcos sa pwesto. Because Marcos is an anathema to the Constitution of the Republic of the Philippines. Tinadaya niya yung eleksyon, minamanipula ang Korte Suprema. Hindi ito chismis ha, hindi ito marites. Hindi ito teorya, hindi ito opinion, personal kong karanasan to. Kasi ako ang inatasan ni Lisa Marcos. Oh, kaya na hindi makapalag-palag yung 2 drug addict eh. Kaya nihamon ko ulit itong drug addict na si Marcos Jr. at itong si drug pusher na si Lisa Marcos na hilas na palaka. Pumalag kayo sa akin. Pinalagan nyo si Inday Sara, pumalag nga kayo sa akin, tingnan natin. Harapin nyo ako. O sige, magharapan nga tayo Marcos Jr., Lisa Marcos at ako sa harap ng taong bayan. Sige nga, hamon ko yan sa inyo ngayon. Hinahamon ko yung impostor na presidente kono ng Pilipinas at yung asawa niyang drug pusher.
Sige, magharapan tayo sa harap ng taong bayan at pag-usapan natin yung pagmanipula sa Korte Suprema na ang cohort mo ay si executive slave. Matawag ko sa kanya executive slave. Yun yung kanyang conspirator sa pagmanipula sa Korte Suprema. Sige. Tingnan natin. Itong ginagawa nila kay Inday Sara is plain and simple oppression. Hindi, kung kaya nilang gawin yan kay Inday Sara, kaya nilang gawin yan sa inyong lahat. Sa ating lahat. Pero lang ako, kasi lumalaban talaga ako. Hindi ako magpapatalo sa dalawang drug addict. I'm better than that. Kasi kung yung dalawang drug addict nandito lang sa aking harapan, pinakumpok ko na yung dalawang ulo nila para magising sila sa katotohanan. Pero more than that, mga kababayan, Marcos has no right to office. Hindi pwede na yung mandaraya ay magpatuloy sa kapangyarihan. Kasi hindi lang ikaw o ako ang dinaya, kundi lahat tayo. At mantakin nyo, yung mandaraya ang nag-a-appoint ng Chief PNP, ng Chief of Staff ng AFP. At yun ang ginagamit niya na para bang private army para supilin ang taong bayan, para apihin ang lehitimong halal na Vice President of the Philippines, tayong lahat. Mataas ang presyo ng bilhin. Ano bang ginawa ni Marcos? Sinalan tayo ng bagyo. Ano bang sabi niya? Ano gagawin natin? Pangag talaga. Kaya ito yung mensahe ko sa inyo, mga kababayan. Ito, baka sana dumami pa tayo. We cannot afford to be fence-sitters. We have to come out, punuin natin yung kalsada, lumaban tayo para sa kinabukasan ng ating mga anak at mga apo. Ito mga batang to, they cannot speak for themselves today. It's for you and for me to stand up and fight. Because when we win the future for everybody. I-reserve ko na lang yung iba kong sasabihin bukas ulit. Kasi araw-araw ako nandito. Araw-araw na ako nandito. Basta I will be here, I will be with you. We will fight together, we will win together by God's grace and power. Muli, hinahamon ko si National Drug Addict, Bongbong Bangag Marcos, at si First Drug Pusher Lady, Lisa Marcos, Hilas Palaka Marcos. Hilas is ano ba yun sa Bisaya? Bisaya is Hilas. Sa Tagalog is? Walang iya. Walang iya. Walang iya. Walang iya. Walang iya. Hilas, Lisa, parang baligtad lang, di ba? Si Lisa, Hilas, Palaka, Marcos. Sa Bisaya, walang halo. Inahamon ko kayong dalawa dito. Sagutin natin yung mga isyu na ayaw niyong palagan. By the way, hindi nga pumalag din sa kay tong dalawa kay Kati Binag, di ba? Dakdak si Kati Binag na drug addict tong dalawa. Yung isa drug pusher talaga. Walang sagot. Hindi pumalag. Sa isyu ng halalan, hindi rin pumalag sa akin. Pero kay Inday Sara, pinapalagan nila. Kasi nga, si Inday Sara remains the biggest stumbling block sa kanilang hangarin na makontrol yung buong Pilipinas ng ilang taon. Imagine ka, si Bangag Marcos Jr. pagkatapos si Idiot Romualdez. Tandaan nyo, hindi ko natawagin niya, idiot talaga yan Pasensya na ha, pero prangka ako magsalita. Pag ko sinabing idiot, ito lahat sila, itong tatlo, si Bangag, si Hilas na Palaka, at si Idiot, nakatrabaho ko to sila lahat Ito mag-asawang Marcos, 6 na taon. Si Idiot Romualdez, 3 taon. Pareho kaming congressman at that time. Kaya nga sinasabi kong idiot kasi wala talaga laman utak Pag naglalakad yan sa kongreso, parang palaka ang pato. So kaya idiot, the idiotic duck. So anyway, si Bangag, si Idiot, at yung anak nila. 18 taon mamamayagpag si Lisa Marcos. Aapihin tayong lahat.
Wala silang pakialam sa atin. Basta hawak nila ang kapangyarihan, nanakawin ang pera natin. Papayag ba kayo? Kung hindi tayo papayag, sabihin natin sa mga mahal natin sa buhay, pumunta tayo lahat dito para dumami tayo ng gusto. Para dumami tayo ng gusto. Muli bukas magkita-kita muli tayo. May marami pang speakers na gusto Bayad pa tayo, magsalita. Atty. Clenchong. Bayad pa tayo. Nga pala, I was expecting na may magbibigay sa akin ng 500. O pagbaba ko ng sasakyan ko, akala ko ikaw ang hinanap ko kagad eh. Kasi akala ko may 500 mong ibibigay kasi 500. gusto kong kunin yung 500 kasi isampal ko sa mukha ni Marvel. Gusto ko sampalin si Barbie. Anyway, TV5 sir, haras pa dito sir, TV5, haras dito, TV5. Kanina yung media, yung babae mataba, haras. hinaras? Oo, dito. Sino ang nagharas sir? Dito. Hinaras dito ang mga tao. Pumunta doon sa admin daw. Nagreklamo niya, tapos hindi kumain ng arne, hindi kumain ng admin. Pinagalitan niyang gwardiya dito. Ayaw sa TV5. Oo, salbahe yung babae doon. Anong karapatan meron siya? Kaya sana ko, talaga ko TV5, yung babae mataba pumunta dito. Mabalikin niyo bukas. Oo, tsaka huwag tayong magpa-intimidate sa kapulisan ha. Bahay yun. Huwag tayong magpa-intimidate sa kapulisan kung gagamitin nila yung kanilang kapangyarihan. Meron tayong karapatan na lumaban kung tayo aapihin. Konstitusyonal yan. Oh, tayo nasa konstitusyon, si Marcos nandun sa kabilang side. Oh, illegal and konstitusyonal. So huwag kayong matakot sa mga pulis kung tatakutin tayo. Sabihin nyo, nasa nga ba yung portalit natin? Hindi nila pinahintulutan, di ba? Ito yung simbahan, di ba? Si Father Jerome Siciliano, Yes! ang rektor. Yes! Sige, kung kaya ko bukas, kausapin ko si Father Jerome. Kilala niya ako eh. In-interview ako nito ni Father Jerome dati sa Smartmatic, sa Radyo Veritas. So, subukan natin. So, ang portalit nandiyan pa. Order na lang, sige. Subukan natin kung kaya natin. Ito, mukhang takot ito kay yung may-ari nito, takot ito sa mga sa mga bangag. Eh tayo hindi naman tayo matatakot sa bangag eh. Kasi hindi tayo bangag, di po ba? Ulitin ko, pag ayaw ni Bogit sumunod sa akin, ayaw kong paiyot sa kanya. My goodness, hindi si Marcos ang nakaupo as president. Ang asawa niyang ayaw magpaiyot, pag hindi siya sumunod. Di po ba? With more reason, tanggalin talaga natin tong incompetent na bangag. Oh, di ba? That's another reason, mga kababayan. So bukas na ulit, ibang storya na naman bukas. Pero yung iyot, ulit-ulitin ko pa rin. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat for standing up for our country, for our future. Lahat naman tayo mabibiyayahan. Thank you, Kuya JM. Thank you, Maui. Ang 500 ka ibigay mo kasi isampal ko kay Marvel. Okay, anyway guys, thank you very much. Kita-kita tayo muli bukas. Sana mas marami pa tayo bukas. Attorney! Ano masasabi?